For today's video mga ka-DIY, gagawa tayo ng indigenous lantern or native lantern. Ito ay project ng aking anak sa school. So ang available lang na materials na meron ako dito ay yung used na banig, yung sira na banig na hindi na ginagamit, at yung mga dahon ng nyog at yung ginit ng nyog or yung fiber niya. Maganda sana kung mas malapit yung probinsya dahil mas marami tayong makukuhang magagamit na ilalagay dito sa ating indigenous star. Sa mga nagtatanong kung paano ginawa yung star skeleton, meron po tayong previous video, hanapin nyo na lang. So, tinuro ko doon kung paano gumawa ng star lantern na skeleton. So, dito ay nilagyan lang natin ng cover na used na banig at isi-shape mo lang doon sa star at gugupitin natin yung side niya. At ito na yung magiging result niya. Ayan guys. So, lalagyan din natin yung kabilang side at itong mga sa baba niya. Ayan. So, nabuo na natin. So, ika-cut lang natin yung mga sobra-sobra para mas malinis. Ayan. Next, gumamit lang ako ng mga dahon ng nyog. So, tatanggalin lang natin yung dahon niya. Kukunin natin yung kanyang stick, yung ginagamit ng pangwalis tingting. Ayan. So, lilinisin lang natin yung stick. Ayan. At pagkatapos, putol-putulin natin. Ayan, sa saktong size lang. Tinansya-tansya ko lang yung haba para sa pa-curve-curve sa ating nakaarko sa star natin. Ilalagay natin doon. Next na ginawa ko ay tinalian ko yung dulo to dulo ng stick natin para hindi siya bumuka. Dahil kapag hindi natin siya lagyan ng tali at diniretso natin i-glue stick doon sa paarko, ay natatanggal siya. So, kailangan nating talian yung dulo to dulo para pag idinikit natin, hindi na siya mag-move. So, mag-i-steady lang siya. Ayan. So, pagkatapos ay dinikit ko na yung mga naitali kong mga pa-curve na stick. So, pag dikit-dikitin lang natin yung kanyang paglagay. Ayan. Next naman, yung mga pinagtanggalan ng stick, pwede natin gawing mga stars. So, sa magtatanong kung paano ginawa ito, marami po itong tutorial sa YouTube channel. So, hindi ko na maipakita sa inyo. I-search nyo na lang star coconut leaves. How to make star using coconut leaves. So, i-search nyo na lang dahil marami pong iba-ibang design yan kung paano din gawin. So, i-search nyo na lang sa YouTube channel. Next kong ginawa ay dikit-dikit lang natin dito sa paarko ng ating star. So, kung saan natin nilagay yung mga pa-curve na stick, so doon din natin ilalagay yung mga dahon ng nyug na ginawang star. Ayan. So, ito na yung magiging result niya mga ka-DIY. Ayan. So, makikita nyo maganda na siyang tignan. So, dadagdagan pa natin yan para mas maganda pa. So, dito gagamit din tayo ulit ng dahon ng nyug. Ayan. So, ilalagay natin siya doon sa star natin, sa side para malinis tignan. So, gagamit lang tayo ng 3 dahon. So, yung gamit ko ditong dahon ay medyo patay na siya. Yung laya na. Ayan. Then, pagdikitin lang natin yung 3 na dahon at lagayan natin ng tape or panali. Depende sa inyo. At ibibreed natin or itirintas. Ayan. Sa Bisaya, isintipid. Sa Tagalog, itirintas. Sa English naman ay i-breed. Ayan. So, ganyan lang. Ibibreed mo lang siya o itirintas. Gumawa lang ako dyan ng mga 10 piraso. 5 sa harap, 5 sa likod. Pagkatapos natin matirintas yung ating mga dahon, so pwede na natin siya idikit dito sa ating star. Ayan. So, lagyan lang muna natin ng stick glue yung dulo para hindi matanggal yung breed natin. So, ayan. Ididikit lang natin dyan sa mga side niya. Pagkatapos, lagyan din natin itong mga butas sa ilalim. Ayan, dahil may mga butas yan. So, tatakpan lang natin. Pwede yung ginit or yung fiber ng nyog or yung dahon ng nyog. So, depende sa inyo kung ano yung ilalagay nyo para matakpan yung mga butas dyan. So, next naman ay gagamit din tayo dito ng
mga dahon. Ayan. So, ifo-fold-fold lang natin yung dahon. Mga 3 fold para mas medyo malaki yung kanyang buka. So, dadagdagan ulit natin ng another 3 folds para maging 6. Ayan. So, ito, ididikitan nyo lang ng stick glue para hindi sila magkalasan or magtanggalan. Ayan. So, dagdagan mo lang pa ng isang dahon para maging 6. So, ayan na. Nabuo na natin yung 6. Ilalagay na natin siya doon sa ilalim ng star. Ayan. So, gagawa ka ng 5 piraso. At ilalagay na natin dyan sa ilalim ng star. So, pwede rin yung sa banig yung gagawin yung pa-fold-fold dyan. So, next naman, para may design naman yung center ng ating star. So, gumamit tayo ng fiber ng niyog or ginit ng niyog. So, magfo-form ka lang dyan ng parang dahon at gugupitin lang natin. Ayan. So, gagawa lang tayo dyan ng mga 8 na piraso. 8 na piraso yung malaki at 6 na piraso naman yung maliit. Ayan. So, back and front yung lalagyan natin. Pag dikit-dikitin lang natin yung mga ginit, ifo-form natin ng pa-flower. Ayan. So, tapos na yung malaki. So, ine-next naman natin yung mga maliliit. Ayan. So, dadagdagan natin siya ng maliliit sa taas na 6 na petals. Pagkatapos, pagdikitin lang natin yung dalawa. At para naman sa center niya, gumamit ako dito ng yung berries, red berries or cherry ba yan? Yung sa Christmas na mga cherries. Ayan. So, yung foam siya. Ilalagay lang natin ng 3 piraso, 1 or 3 piraso, depende sa inyo. So, ayan, naglagay ako ng 3 piraso. At ididikit na natin dun sa gitna ng ating star. So, ayan na, buo na yung ating star. So, lalagyan din natin dito sa likod. Ang kulang na lang ay yung pasabit-sabit niya doon sa dulo ng ating star. So, dito, gumawa ako ng pa-cone. Ayan, gumamit ako dito ng alambre, pabilog. Binilog ko yung alambre at tinalian ko yung 4 na kawayan, maliliit na kawayan. Then, nilagyan ko ng stick glue yung pinakadulo para magdikit silang 4. So, ayan, nag-form na siya ng cone. So, ang next naman, kung ginawa ay pinagtatanggal ko tong mga hibla ng banig. Ayan. Yan yung gagamitin natin. Itatakip doon sa ating pa-cone na isasabit doon sa star natin. So, ayan, ipapaikot lang natin yan. Ayan, iikot lang natin yung mga hibla ng banig natin. Iguglo lang natin. Ayan. At ito, tapos na natin nagawa. So, dadagdagan lang natin ng patirintas na dahon ng niyog doon sa pinaka dulo, sa pabilog niya para mas may dagdag design siya. Ayan. So, didikatan lang natin. At ito na yung magiging result niya mga guys. Ayan, parang ice cream cone. Then, lalagyan na natin siya ng pasabit. Ayan. So, naghati-hati lang tayo ng mga dahon ng niyog at ilalagay natin siya sa ilalim or sa loob ng pa-cone natin. So, gagamit lang tayo ng panali at ilalagay natin siya sa loob. Ayan. Tatali natin sa taas. Then, gugupitan natin yung mga dahon natin. Ipapantay natin dun sa kabila. Tapos na natin ginawa. Ayan. So, ayan na. Ganyan lang kadali yung ginawa kong star. At ito na yung magiging finished product ng ginawa nating indigenous star or native star. So, share ko lang to para meron kayong idea kung paano gumawa ng mga indigenous stars. Ito ay project ng aking anak sa elementary, grade 4. Ayan. Mas maganda talaga guys kapag marami kang mga materyales, lalo na sa probinsya, marami kang makukuha ng mga native na mga materyales.
So dito sa Maynila kasi napakahirap hanapin o hagilapin itong mga materyales. Buti na lang talaga meron tayong nakuhang mga materyales. At ito na yung final look niya. Sana may nakuha kayong idea sa video natin ngayon at nagustuhan nyo yung video natin. Huwag nyo kalimutan mag-like, subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating i-upload. Maraming salamat, ingat and God bless everyone. Advance Merry Christmas!